Jessica's POV. Kumain ka lang ng kumain, nangangayayat ka na eh. Ani Francis saka tinambakan ng 6 na Shanghai, 3 puto, spaghetti, pansit, at gelatin ng plato niya. Pakiramdam niya tuloy daig niya pa ang patay gutom sa kapesteng ginagawa ng kaibigan niya sa kanya. Isa pa hindi naman sa ganun kapayat, sadyang di lang din sa tabain. Minsan na lang din sila magkita ng kaibigan kaya't siguro sa panin nito pumapayat siya. Kalbo, lakas mo talagang mantrip no? Sabihin mo lang ko ito ng huling kain ko para makapaghanda pa ako. Daig ko pa kasing tatapusin na sa pinagtatambak mong pagkain sa plato ko eh. Pinaghila siya nito ng upuan na kagad niya namang inupuan saka tutumabi sa kanya. Hati tayo dyan. Tingin mo sa'yo lahat yan? Aba, ang siba mo naman. Napairap na lang siya at saka sinungal nga ng isang Shanghai sa bibig nito. Kundi lang talaga sila magkaibigan ni Francis malamang matagal na natong grinipuhan sa tagiliran. Napakasama kasi ng tabas ng bibig nito. Kala mo di babaeng kausap at pinipiloso po nito. Napapaisip na nga rin siya kung bakit pa siya pumayag na maging kaibigan ng kalbong to. Siya lang din yata ang babaeng kaibigan ng pesting si Francis. Jess, may tanong ako. Wag lang math, English, science at history. Peste? Pati man lang sabihin wag na ako magtanong. Agap nito sa kanya. Sa aminado siyang mahina siya sa subjects na yon, anong magagawa niya? Utak mo talaga nasa baba mo. Singhal niya naman dito. Di ba ikaw to nag-aaral? Bakit sa akin ka magtatanong? Hay, Diyos me, patawarin nawa ang katawang lupa ng babaeng ere. Eksaheradong sambit nito kaya't kinaltokan niya sa batok. Ano ba kasi yun? Wala na siya nagawa, total birthday naman ito ngayon. Sa sunod na araw na lang siya babawi dito. Doble ang gagawin niyang pang-aalaska sa kalbong to. Ang apelido ba ng atabs mo ay Gafford? Kumunot ang kilay niya. Lalo na nang mahimigan niya ang kaseryosohan sa boses ni Francis nang magtanong to sa kanya. Oo, bakit? Ingat ka sa pamilyang yan. Paalala pa nito. Ayaw kitang takutin at di ko rin balak sira ng syota mo pero sabi kasi sa balita, kinatatakutan ng Gafford hindi lang sa loob kundi pati na rin sa labas ng bansa. Wala siyang alam sa balita, hindi naman kasi chismosa at lalong di niya type manood ng balita. Pero totoo kaya mga sinabi ni Francis. Hindi niya pa rin kasi ganon kakilala si Adam. Bukod sa alam niyang gwapong lalaki at magaling humagkan, buong pangalan lang nitong alam niya. The rest, nga. Sino namang walang magawa sa buhay na nag-chismis sa'yo niyan? Tinaasan niya to ng kilay at saka kinagat ang Shanghai na inuumang nito sa bibig niya. Isa pa, kilala at nakita ko na rin ang kapatid ni Adam, ang 1,900 na raang antipatikong si Alexander Gafford. Pero mga biyanan kong hilaw, hindi ko pa nakikita. Hindi rin yata carry ng powers ko kapag nakilala at nakita ko sila. Hindi niya na hinahangad makita ang mga magulang ni Adam. Kinakabahan kasi siya. Baka tanungin siya ng mga yon tungkol sa mga magulang niya. Nuknukan pa naman siya ng honest. Baka imbes na pagpapanggap ang masabi niya sa mga magulang ni Adam, kabit ang mama niya at dakilang two-timer naman ang papa niya. Baka yun ang masabi niya sa mga ito. Sa balita nga. Kinaltokan siya nito sa noo. Hindi ka talaga nakikinig. Hi, Jessica. Paano na lang pala kung di ka maganda? Pangit na, bobita ka pa na slight? Sabi kasi mag-aral muna bago harut eh. Sunod-sunod pa nitong sabi. Sa pikod niya rito, pilit niyang sinabunutan ang maikli nitong buhok sa taas ng noo. Buisit ka talagang kalbo ka. Alalahanin mo ha, ako lang kaibigan mong kayang pagtsaga ng pesteng ugali mo. Singal niya rito habang sinasalag at pilit umiiwas sa pananabunot niya. O bakit? Ay! Napahawak si Francis sa balikat niya kaya naman nasama siya sa pagbagsak nito sa lapag. Nasa ilalim niya to habang siya na may nasa ibabaw. Konting pitik na lang lalapat na ang labi niya sa labi nito. Mabutit na itukod pa niya sa lapag ng isa niyang kamay kung hindi, instant kiss ang maireregalo niya kay Francis. Pero mukhang di sila pareho ng mindset nito dahil imbes itulak siya nito palayo, kinabig pa siya nito palapit hanggang sa naramdaman niya na lang ang mainit na labi nito na nakalapat na sa labi niya. Sandali siyang natigilan at hindi nakakilos. Ngunit nang bahagyang gumalaw ang labi ni Francis na napalapat sa labi niya, tinulak niya na ang kanyang sarili palayo dito. Francis, uuwi na ako. Kandautal niyang sabi para lang makaiwas sa lalaki. Ayaw niyang bigyan ng mali siyang nangyari. Hindi niya rin kayang bigyan ng kahulugan ang kakatuwang pakiramdam niya sa mga oras na yon. Oo nga't matagal na siyang may lihim na paghanga kay Francis noon. Pero noon pa yon, hindi na ngayon. At hindi na rin pwede dahil nakatali na siya sa ibang lalaki. Sorry Jess, hindi ko sinasadya. Umiwas to ng tingin sa kanya kasabay ng pamumula ng mukha nito. Tara na, ihahatid na kita. Gabi na rin baka magalit pa si Gafford sa'yo. Nagpauna na ito at hindi na siya pinagkabalahan pang tingnan.
Ang balak niyang pagdadala ng handa nito hindi niya na rin nagawa pa. Sumunod siya kay Francis ng bahagyang naguguluhan, pero hindi siya pwedeng magpaapekto dahil kung iisipin niyang may mali siyang aksidenteng hagkan na iyon, baka magkailangan lamang sila nito. Kaya naman, mabilis siyang tumakbo palabas para habulin si Francis. "Kalbo, sandali! Intayin mo ko!" sigaw niya. Naabutan niya to nakasakay na sa motor nito. May suot na rin tong helmet habang isa pang helmet binato nito sa kanya na kaagad niya namang nasalo. "Pakapeste mo talaga." Sinamaan niya to ng tingin pero hindi naman sa nito pinansin. Kaagad na siyang sumakay at takmang yayakap sana sa bewang nito. Pero bago pa niya yun gawin, naunahan na siya ni Francis. "Huwag ka nang yumakap. Kumapit ka lang sa balikat ko." Pero dahil sa tigas ng sementong bungo niya, yumakap na rin siya. "Mas safe ako sa ganitong pwesto kaya kahit magmaktol ka pa dyan, wala ka na magagawa pa dahil nakayakap na ako sa'yo." Nakangiting sambit niya upang mawala ang tensyon sa pagitan nila. Ngunit hanggang makarating sila sa bahay nila, hindi na siya muling pinansin pa ni Francis. Bahagya lang nitong pinisil ang magkabila niyang pisngi, tsaka ito nagmamadaling umuwi. Napabuntong hininga na lang siya at tumuloy na sa loob ng bahay nila. Naabutan niya ron ang mama niya na kausap ang Tito Roger niya. Mukhang may elk yung dalawa dahil napansin niya ang matalim na tingin ng mama niya sa Tito Roger niya. "Saan ka galing?" Malamig na tanong ng mama niya sa kanya. "Diyan lang sa kaibigan." "Jessica, hindi mo ba alam kung anong oras na?" Putol nito sa kanya. "12 pasado na ng gabi. Tingin mo ba uwi pa yun na matinong babae?" Napairap siya. "Ma, nung nagtatrabaho ko, umalis ako rito ng 6 ng gabi at umaga na umuwi. Pero ni minsan di mo ako pinagsalita ng ganyan. Di mo ako tinanong kung trabaho ba na matinong babaeng ginagawa ko o hindi." Sigaw niya rito. Hindi niya nakontrol ang emosyon niya dahil ngayon na lang narinig ang ganong salita sa mama niya. "Jessica, iba yung nagtatrabaho at iba rin yung gumagala ka sa gabi." "Bakit ma? Alam mo ba kung anong klaseng trabaho meron ako?" Napangisi siya at saka matapang na sanlubong ang galit na tingin sa kanya ng mama niya. "Dancer sa club, ma. Bayaran. Nagbibigay aliw sa mga lalaki para kumita ng pera. Tingin nyo gawain na matinong babae yon? Palibhasa kasi wala ka ibang alam kundi ang masama sa ibibigay sa ni pa." Isang malutong na sampal ang natamo niya mula sa mama niya na halos ikabingi niya. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nito pinagbuhatan ng kamay. Ngayon lang siya nito nasaktan. "Ginagawa kong lahat para mabigyan ka ng kompletong pamilya, Jessica. Kahit ang kapalit nun, dignidad ko bilang isang babae, tapos ganyan pang gagawin mo? Ganyan ang sasabihin mo sa akin? Mali ka, ma. Ginagawa mong lahat para sa sarili mong kaligayahan. Hindi para bigyan ako ng kompletong pamilya. Tsaka hindi ko yun kailangan. Hindi ko kailangan ng kompletong pamilya na hindi naman tuloy sa akin." Mabilis tabalikot siya at iniwan ng mama niya. Masama ang loob niya rito. Masama ang loob niya sa papa niya. Masama ang loob niya dahil sa kamalasang nangyayari sa kanya. "Peste!" Malakas niyang sigaw at saka pinara ang jeep na papalapit sa gawin niya. Pilit niyang inayos at kinontrol ang kanyang sarili dahil napapatingin sa kanyang ibang pasahero. Bahala na kung saan man siya dalhin ng jeep. Gulong-gulong isip niya. Nagtatalong galit at konsensya niya dahil sa nangyari sa kanila ng mama niya. Napukaw lang ang atensyon niya na maramdaman niyang pag-vibrate ng cellphone niya. Nang tingnan niya iyon, 4 na missed calls at 5 text na palang natanggap niya mula kay Adam. Nang huminto ang jeep sa Sierra Vista Subdivision, tila wala sa sariling bumaba siya. Di niya alam kung ba't sa lugar na yon siya bumaba. Samantalang wala naman siyang kamag-anak doon. Pero may isang tao siyang kilala na doon nakatira. Kinuha niya ang cellphone niya at agad dinayal ang numero nito. Sa una at pangalawang subok niya, walang sumasagot. Pero nang subukan niya sa ikatlo, doon palang sinagot ng nasa kabilang linya. "Hello?" Malalim at paos ang boses nito na para bang nagising lang mula sa malalim na pagtulog. Tuluyan siyang napahigpit, di napigilan ng pag-alpas ng luha niya na kanina pa niya pinipigilan. "Adam?" Ilang segundong tumahimik ang kabilang linya. Malamang naistorbo niya pang lalaki sa pagtulog nito. "Adam, pwede bang... Where are you?" Nag-aalalang tanong nito. "Stay where you are and wait for me." Tila nanghihinang naupo sa Jessica sa tabi ng guardhouse sa subdivision. Hindi niya rin alam kung bakit doon siya pumunta at kung bakit si Adam ang tinawagan niya. Basta ang alam niya lang kailangan niyang huminga sa mga problemang bumabagabag sa kanya. Ilang minuto pa lang siya nakaupo roon na may humintong itim na kotse sa tabi niya. Alam niya si Adam yon dahil ang kotseng gamit ito nang ihatid siya nito sa bahay nila. Bumaba doon si Adam na nakaitim na Taslan short at plain white t-shirt. Magulo rin ang buhok nito na halatang di na pinagkabalan pang suklayan pagkabangon. "What happened?"
Nag-aalalang talong nito at saka siya kinabig payakap dito. Nilagay niya naman ang mukha niya sa balikat nito at doon malayang umiyak na parang bata. Ngayon lang niya hinayaan ang sarili niya na umiyak dahil sa mga problemang meron ng pamilya niya. Pagod na siyang umastang malakas dahil sa totoo lang ang hina-hina niya. Wala siyang mapagsabihan ng problema niya dahil wala naman siyang kaibigan maliban kay Francis at Ronaldo. Bukod sa parehong lalaki, mga yon pareho pang bully. Tahan na! Marahang hinahaplos ni Adam ang likod niya habang yakap-yakap siya nito. You won't be pretty anymore if you continue to cry like that. Giit pa nito. Kagad naman siyang tumahan at pinunasan ng luha niya sa mata at pisngi. Tiningala niya rin si Adam na ngayon nakatitig sa kanya. Kahit gabi na, kitang-kita niya pa rin ang napakagandang kulay asul ng mga mata nito na tila kumikislap sa dilim habang nakatitig sa kanya. Pwede ba ako makitulog sa inyo? Ngayon lang naman at saka, let's go! Putol nito bago hinawakan ng kamay niya at hinina na siya pasakay sa kotse nito. Wala silang imikan habang seryosong nagmamaneho si Adam. Hindi ito nagtatanong sa kanya at hindi niya rin naman to kinakausap. Wala kasi siyang maisip sabihin sa binata. Isa pa, nahiya siya rito dahil sa aksidenteng nangyari sa kanila ni Francis sa bahay ng mga ito. Hindi man yon sinasadya pakiramdam niya, may nagawa pa rin siyang kasalanan. Hindi din tamang maglihim siya sa binata, pero hindi niya kayang sabihin dito ang nangyari. Makalipas lang ang ilang sandali, nakarating na sila sa mansyon. Halika na! Anito at saka bumaba na. Di niya na inintay pang pagbuksan siya ni Adam ng pinto at kaagad na rin siyang bumaba. Nahihiya siyang lumapit sa lalaki dahil bukod sa naabala niya na ito, mukhang gising na rin ang kasama nito sa bahay. Bukas kasi ang ilaw sa sala ng mga ito at kitang-kita niya mula sa labas ng bahay. Adam, baka pagalitan ka. Maagang natutulog si Mama. Nasa business trip naman si Daddy at si Alexander naman, malamang nakikipag-usap pa sa phone. Paglalahad nito. Isa pa, okay lang naman, I won't mind. Inakbayan siya ni Adam at hinlan na papunta sa loob ng bahay ng mga to. Wala na siyang nagawa pa kundi ang magpahila na lamang hanggang makarating sila sa kwarto nito. Hindi yon ang unang beses na matutulog siya sa kwarto ni Adam. Katunayan, pangalawang beses na yon, ngayon. Pero di tulad ng una, kakaiba ang pakiramdam niya ngayon. Naiilang siya at hindi rin mapakali. Kumain ka na ba? Tanong nito sa kanya habang nakaharap sa closet nito at may hinahanap na kung ano. Oo, sagot niya at saka marahang pinasadahan ng tingin ng kabuuan ng lalaki. Marami ako nakain sa handaan. Nang humarap sa kanya si Adam, seryosong mukha nito at wala man lang siyang mabasang emosyon sa mga mata nito. Anong oras ka umuwi? Hindi mo sinasagot ang text at tawag ko sa'yo. Nagyoko siya ng mukha. Hindi alam kung magsasabi ba ng totoo o magsisinungaling siya rito. Ano kasi, kanina ko lang nakita. Wala pang 10, inihatid na ako ni Francis. Really? Nang muli siyang mapatingin kay Adam, nasalon niya ang malamlam nitong mga mata. Nag-enjoy ka ba sa birthday niya? Hindi siya sigurado kung tama bang nahihimikan niyang selos sa tono nito. Para kasing nagtatampo ito pero mukhang hindi dahil normal naman ang itsura nito. Nahihirapan din talaga siyang basahin ang ugali ni Adam. Sakto lang, sagot niya na lamang. Saan pala ako matutulog? In my bed. Baliwalang sagot nito. Sinampay din ni Adam ang tuwalang kinukuha pala nito sa closet tsaka muling humarap sa kanya. Do you want to take a shower? Seryosong tanong nito, tinitigan siya mula noo pababa. Wala akong damit. You can use my clothes. Muli itong kumuha ng damit sa closet nito at saka lumapit sa kanya. You're small, but my clothes look good on you. Halos pabulong nitong sabi. Binuksan na ni Adam ang pinto ng CR nito sa kwarto bago muling bumaling sa kanya. Gusto mong sumabay? Baliwalang tanong nito na para bang nag-aalok ng candy sa isang bata. Ha? Nag-iwas siya ng tingin, lalo pa nang tanggalin na nito ang pang-itaas nitong damit. No, mauna ka na? Napangisi nilang si Adam sa kanya na malamang nawiwirdohan sa kinikilos niya. Okay, just knock on the door if you want to join me inside. Napanganga na lamang siya. Masyado na yatang humaharot si Adam. Marunong na itong mang-asar, marunong na ring humarot. Napapaisip tuloy siya. Ano kayang mangyayari kung sasabay siyang maligo dito sa banyo? Pero dahil may natitira pang 1% sa pagiging conservative niya, matsagang hinintay niya na lang ang lalaking matapos. At pagkalabas nga ng binata, maang nanapating lamang siya dito. Mabuti na lang din nakadamit na ito pagkalabas sa banyo. Naka-gray na jersey short at puting sando na medyo hapit sa katawan nito. Ngayon niya lang din napansin na sa edad ni Adam, maganda na ang hubog ng katawan nito. Tama lang ang muscles ito na parang alaga sa gym.
Hindi lang siya sigurado kung may abs ba ito dahil hindi niya naman masyadong tiningnan nung nagtanggal ito ng pang-itaas. Why are you staring at me? Kuryosong tanong sa kanya ng lalaki na pumukaw sa malikot niyang isipan. Baka tumulong laway mo katititig sa katawan ko. Tudso pa nito. Kagad siyang tumayo at pumasok na sa banyo. Sinigurado niyang nakalak ang pinto bago siya nag-alis ng suot. Kagad din siyang naghilamos, nag-toothbrush gamit ang toothbrush ni Adam at naglinis ng katawan. Ngunit nang matapos siya, saka niya lang napansin na wala siyang dalang towel. Peste? Tinignan niya ang pajama niya na tinanggal niya. Ayaw niyang mabasa yun kaya't wala siyang choice kundi tawagin ng lalaki. Adam, pahiram ng tuwalya. Di naman bumilang ng ilang minuto, may kumatok sa pinto ng banyo. Marahan niyang binuksan ang pinto at nilabas niya lang ang kamay niya. Inabot din kagad sa kanya ni Adam ang tuwalang ginamit din ito na nag-shower to kanina. Ang bango naman ng asawa ko. Wala sa loob niyang sambit nang amoyin niyang tuwalya. Thank you. Doon nanlaki ang mga mata niya. You smell good too, my wife. Napasandal siya sa banyo habang yakap ang tuwalya at t-shirt na pinahiram sa kanya ni Adam. Isa side B niya na lang undies niya, total may panty liner naman siya. Ilang minuto pa siya nagtagal sa banyo bago siya lumabas. Nadatnan niya nakahiga ng lalaki sa kama at ang lampshade na lamang sa magkabilang gilid ng kama ang bukas bilang liwanag. Halika dito, matulog ka na. Tinapik pa ni Adam ang tabi nito kung saan siya pupwesto. Nailang siya hindi dahil muli niya tong makakatabi, kundi dahil konting kilos niya lang umaangat ang t-shirt niyang hanggang kalahati lang ng hita niyang natatakpan. Are you okay now? Maya-may tanong nito sa kanya na makahiga na siya sa tabi nito. Nakatalikod sa rito at halos hindi na huminga, habang si Adam nakatagilid at malamang na nakatingin din sa kanya. Oo, thank you. Hindi niya natuloy pa ang nais niyang sabihin nang yumakap ang isang braso ni Adam sa bewang niya. Kagad siyang bumalikwas paharap at tinitigan to. Sa kakarampot na liwanag na nagmumula sa lampshade, kitang-kita niya ang kakaibang emosyon sa mga mata nito. Nakakalunod, nakakakaba, at nakaka-excite na hindi niya mawari kung tama ba o mali ang ganong pakiramdam na nadarama niya. Adam? Gusto kitang hagkan, Jessica? Umawang ang bibig niya at hindi makapagsalita. Kitang-kita niya rin ang pag-alo ng lalamunan ni Adam at ang dahan-dahan na pagdilim ng mga mata nito. Hanggang naramdaman niya na lang ang paglapat ng labi nito sa labi niya. Tila paru-parong marahang dumadampi ang labi nito sa kanya. It was soft yet passionate. Sinusuyo nitong labi niya hanggang sa kusa na rin siyang tumutugon at ginagayang bawat paggalaw ng labi ni Adam sa kanya. I want you so bad, my sweet Jessica. Nalulunod siya sa klase ng hagkan na ginagawa ni Adam sa labi niya. Hindi na siya halos makahinga pero ayaw pa rin itong tumigil sa pag-angkin sa labi niya. Hanggang sa namalayan niya na lang na nakadagan na si Adam sa harapan niya. Doon sa bahagyang kinabahan at marahang itinulak ito. Di naman to natinag at hinuli lang kamay niya, saka nilagay sa kanyang uluhan. Pakiramdam niya lalabas na ang puso niya dahil sa kaba, habang mas lalong lumalalim ang paghagkan ni Adam sa kanya. Madilim bawat pag-atake ni Adam sa kanya, di tulad ng hagkan na pinagsaluhan nila nang nasa kotse sila ng asawa. Hindi rin naman to lasing at nasa tamang katinoan, pero bakit gano'n na lamang kung hagkan siya nito? May pag-angkin, may diin, at parang wala nang bukas. Sinubukan niyang igalaw ang mga kamay na mahigpit nitong hawak sa kanyang uluhan, pero mas sumigpit lang lalong pagkakahawak nito doon. Hindi niya rin alam kung anong dapat niyang madama. Unti-unti na siyang bumibigay. Nilalamon na ng pananabik ang isipan niya. Bunga ba ang labi ni Adam sa kanyang balikat? Adam, mas lalo lang tuloy siyang di nakahinga. Lalo na madama niya ang init ng labi at hininga nito sa kanyang balat. Nakagat niya ibaba niyang labi upang pigilan ang pag-alpas na mumunting sigaw sa kanyang bibig. Kakaibang sensasyon na naglalakbay sa buo niyang sistema. Nakakalunod, nakakabaliw. Muli siyang siniil ni Adam ng hagkan sa labi at sa pagkakataong yon, naging mapangahas ang kamay nito. Humaplos ang kamay nito sa kanyang bewang, pababa sa kanyang balakang at muling tumaas. Hanggang sa hawakan nito ang lalay ng t-shirt na suot niya. Wala siyang suot na pang ibaba maliban sa undies niya. Kaya naman saglit siyang natigilan sa kinahigaan niya nang madama niya ang kamay ni Adam na nasa mismong harap niya na. Nailagay na pala nito ang kamay nito sa damit na suot niya. Marahan itong dinadamang balat niya. Adam? Hindi niya alam kung saan ibabaling ang kanyang atensyon. Kung sa mapangahas nitong kamay, mainit at mapusok nitong labi o sa bagay na nadarama niya sa kanyang hita. Nangatal ang labi niya
at hindi na rin namalayan na nanginginig ng katawan niya. Di dahil sa takot, di dahil sa kaba, kundi dahil bago sa kanya ang ganong pakiramdam. Hindi niya kayang pakibagayan pero hindi niya rin naman magawang tutulan. Relax, love. Hindi ako nangangagat. Halos bulong lang sa kanya ni Adam. Bumaba pang isang kamay nito sa waistband ng undies niya. Pakiramdam niya nanginig ang buong pagkatao niya na madama niya na tumuloy ang kamay nito roon at marahang pinasadahan ang nakatago doon. Mariin siyang napahawak sa balikat nito habang mainit din tumutugon sa paghagkan nito sa kanya. Aminado siyang nadadala siya sa init ng labi nito. Sa bawat paghagpos ng palad nito sa balat niya at sa pakiramdam na ngayon niya lang nadama. Nahigit niya ang kanyang hininga na makaramdam ng bahagyang kirot sa ibabang parte ng kanyang katawan nung dahan-dahan maglakbay ang kamay nito. Huminto si Adam sa paghagkan sa kanya at kagad nagmulat ng mga mata. Tinitigan ito ang mukha niya na saka nagtatagis ang ngipin na tinanong siya, "Am I hurting you? Is it painful?" Marin siyang napapikit dahil sa pinaghalong kirot at kiliti dulot ng ginagawa nito sa kanya. "Tell me if you can take it. I will go on. Kaya ko." Sa sinabi niyang yon, muli siyang hinagka ni Adam. Kasabay ng malalim itong paghagan sa kanya yung pagbilis ng galaw ng kamay nito sa kanya. Mas lalo pang uminit ang pakiramdam niya. Mas sumigpit ang hawak niya sa balikat nito hanggang sa naabot niya na ang sukdulan. Sa kakarampot na liwanag mula sa lampshade, kitang-kita niyang butil-butil na pawis sa noo at sentido ni Adam. Kitang-kita niya rin ang bagay na sumasaludo sa harapan niya. Pinamulahan sana ang mukha takmang tatayo sana nang pigilan siya nito. "Stay there and sleep." "Saan ka pupunta?" Nag-aalalang tanong niya sa lalaki. Sa nakikita niyang itsura nito, tila ito nahihirapan at may iniindang kakaiba. "Magbabanyo lang, saglit lang ako." Ginawaran siya nito na maganghagkan sa noo bago to tumuloy sa banyo. Inayos na naman na nagulo niyang damit habang inaalalang nangyari. Hindi niya inaasahang mangyayari yon sa kanila ni Adam at minsan lang din sa buhay niya na nangyari ang ganon. Tanging si Adam lang din ang lalaking hinayaan niyang gawin sa kanya ang bagay na yon. Niyakap niya ang una na gamit ni Adam noong nakahiga ito sa tabi niya. Naiwan pa ron ang natural na bango ng asawa kaya mas sinigpitan niya pa ang pagkakayakap sa unan. Wala siyang pagsisising nadarama para sa kanyang sarili. Hindi niya pinagsisihan na hinayaan niya si Adam na maging maharot sa kanya dahil mahal niya ito. Hindi niya pa man nasasabi rito ang salitang "mahal kita", sigurado naman siyang iyon na nadarama niya para sa lalaki. Bumalikwas siya na higa sa kama, pinakatitigan ng kisame ng kwarto. Kahit saan siya tumingin, mukha ni Adam ang nakikita niya. Wala naman siyang plano sa bahay ng mga ito tumuloy pero eto siya ngayon, komportable nakahiga sa kama ng lalaki. Parang sa lahat ng problemang dumating sa kanya, si Adam lagi ang takbuhan niya. Nakita niyang umilaw ang cellphone niya kaya kinuha niya iyon. Ngunit nang makita niyang galing sa mama niyang mensahe, hindi niya na pinansin pa. Nakatulala lang siya at nag-iisip kung ano, hanggang sa ilang beses na siyang humikab. Nagsimula na siyang makatulog at pumikit nang maramdaman niyang bumukas ang pinto sa banyo at ang pagtabi ni Adam sa kanya. Nalanghap niya rin ang mabangong amoy nito pero unti-unti na siyang ginugupo ng antok kaya naman di na siya nagpumilit pang magdilat ng mata. Pero sigurado siyang si Adam ang tumabi sa kanya sa bandang likuran niya. Naramdaman niya pang marahang paghila sa kanya ng lalaki paharap dito. Pagkatapos si mahigpit siyang niyakap sa bewang. Wala na siyang ibang maalala dahil tuluyan na siyang dinalo ng antok at ng pagod. Lumipas sa mga oras, lumalalim ang tulog niya. Ganon din ang lalong paghigpit ng brasong nakayakap sa bewang niya. Naalimpungatan na lamang siya na may marinig siyang kumakatok sa pinto habang paulit-ulit sinisigaw ang pangalan ni Adam. Hindi niya na lang pinansin dahil dinadama niya pa ang pakiramdam na tila nasa isa siyang magandang panaginip. Sa kabilang banda, kinaumagahan sinubukan niyang kumilos pero hindi talaga siya makagalaw na maayos. Para may mabigat na bagay na nakadagan sa kanya. Pagkadilat ng kanyang mata, ang pamilyar na kisame ang bumungad sa kanya at kaya pala mabigat. Nakadagan ang mukha ni Adam sa balikat niya. Mahigpit tong nakayakap sa kanya at halos kalahati ng katawan nito nakadagan sa buong katawan niya. May isang bagay din siyang nadarama sa hita niya na talagang nagpagising sa kanya. "Adam, hindi ako makahinga. Ang bigat mo," bulong niya rito. Pinilit niyang lumayo at tinulak ang lalaki kaya lang, lalo lang humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Kinaltukan niya to sa noo pero bumulong lang at mas lalo ring nagsumiksik sa balikat niya. Bahagya pa siyang napapikit nang tumama sa mga mata niyang sikat ng araw na tumatagos sa kortina mula sa glass window.
Nanlalaki ang mga mata niya na makitang mataas na ang sikat ng araw at masakit na sa balat ng sikat nito. Dahan-dahan niyang inabot ang cellphone niya at doon niya nakita 11:11 pasado na ng umaga. Adam, tanghali na, mariin niyang sabi at saka to sinabunutan. Doon to napasigaw na mahina at dahan-dahan nagmulat ng mga mata. Bumangon ka na, malalagutan na ako ng hininga dahil sa bigat mo. Saka pa lang bumalikwas ng bangon si Adam at parang hinilot ang sentido nito. May bakas pa ng unan sa pisngi nito at gulo din ang buhok nito na hindi naman nakaapekto sa kakapuhan nito. What time is it? Maaligasgas ang boses itong tanong sa kanya. Halatang inaantok pa. 11:11 pasado. Sagot niya naman saka umupo sa kama. Pero ang siste, muling bumalik sa pagkakahiga si Adam at hinila siya. Sa braso ng lalaki siya naglanding saka siya nito niyakap ulit na mahigpit. Adam, tanghali na. Hindi siya sinagot ng lalaki. Nagpababa lang ito hanggang sa umabot to sa bandang puson niya na kinalaki ng mga mata niya. Tumayo ka na at saka nagugutom na ako. Halos pawalan siya ng malay tao nung di niya inaasang hagkan siya ni Adam malapit sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Nahigit niya rin ang kanyang hininga na magtagal ang mukha nito sa mas mababang parte ng puson niya. Para tong may inaamoy at para ding may hinahanap. Adam! Bumalikwas to ng bangon saka nakangiting humarap sa kanya. I like your smell. Ginawaran siya nito na mabilis na hagkan sa labi na nagpakabog ng mabilis sa kanyang puso. Good morning, love.